pakahahalay na mga damit kagaya nung nauuso ngayon. Isang dangkal na lang ang shorts ng babae, labas na ang singit, labas pa yung panty. Masama yun, mahalay sa Diyos yun eh. Nakakapagdulot kasi yun ng interes sa mga lalaki pagka ang babae ganun ang itsura. Nakakagawa tuloy sila ng kasalanan. Dahil ang sabi doon sa 5:28 ni Mateo, Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. titingin ka pa lang sa babae dahil meron kang masamang hangad, nagkakasala ka tuloy ng pangangalo niya sa puso. Kahit hindi mo pa siya nahihipo, hindi mo pa hinahalikan, nagkakasala ka na, sabi ni Kristo. Kasi merong mga babae ganun kung magdamit para bang nag-aanyaya talaga na tignan siya at pagnasaan. Kasi dinidisplay niya na buong katawan. Sa amin po, kung ano yung nakasulat na kung paano magdadamit, sabi ng Biblia, mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Ganun ang aming itinuturo. Walang lagpas, walang sobra. Kung ano yung nasa Biblia. Yun po ang sagot ko dun sa inyong tanong, ano ang pagkakaiba namin sa ibang relihiyon tungkol sa doktrina. Magkaiba nga po kasi yun sa amin, purely biblical. Tingnan nyo kung sumasagot ako, laging na binabasa ko sa Biblia. Wala kami nung mga sinasabing tradisyon, dogma. Sa Katoliko, maraming dogma, maraming tradisyon, wala sa Biblia, kontra sa Biblia. Kagaya halimbawa nung rosaryo, bawal po ng Biblia yun Basahin natin ang 6:7 ng Mateo hanggang 8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat kalastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Bago pa lang tayo mag-umpisang manalangin, alam na ng Diyos yung kailangan natin Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan yan, kasabi niya. Kasi iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita, didinggin sila. Huwag kayong gagaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago nyo hingin sa Kanya. Hindi naman makulitan yun. Wala naman po kasing rosaryo sa Biblia. Bawal nga ng Biblia yung konsepto ng rosaryo. Kasi ang Diyos ayaw niya nung kukulitin mo siya ng ulit-ulit at pinagsasasabi mo, hindi naman siya bingi, hindi naman siya bobo, hindi naman siya makulit. No? Ba't mo naman kukulitin ng ulit-ulit? Mali yun. Nakakaano lang kasi kung minsan parang yung iba nagagalit pag nagsasalita ka ng totoo. Pero dapat talaga may magsabi ng totoo Pag wala kasing magsasabi ng totoo, habang panahon ng mali ang ginagawa natin, di natin maiintindihan. Kaya utos ng Diyos yun 58:1 ng Isaias, kapatid na Daniel. Umiyaw ka ng malakas, huwag kang magbigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Binan Diyos, umiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, yung mga mali, yung mga hindi tama. Dapat talaga ipinapahayag yan para ang tao matuto ng katotohanan. May mga tao kunyari sa Diyos, pero pakunwari lang. Yun yung sinasabi sa 1:16 ng Tito Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang tanong ng kapatid na Mary, ano magiging resulta do sa mga tao na yun na
na malulupit sa walang pagmamahal sa kapwa, inuuna yung material kaysa sa espiritual, pretensyo sa pananampalataya sa Diyos, pero ang ugali ay di nakikita, walang pagmamahal sa kapwa. Yun yung sinasabi eksakto ni San Pablo doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos Nagpapanggap lang sila. They are just pretending to know God. Nakikilala nila ang Diyos sa kanilang pagpapanggap. Nagsasabi sila kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa yung mga malulupit, mga masuwain. Anong magiging wakas? Mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Itinatakwil ng Diyos yung ganyang mga tao, kapatid. Kahit sabihin mo nang sabihin, Lord, 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 Jesus Christ, Lord, kahit sabihin mo nang sabihin libu-libong beses, hindi mo naman sinusunod yung utos ni Kristo, hindi ka tatanggapin ni Kristo. 7:21 ng Mateo hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lord, Lord, sabi ni Kristo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Lord, papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Marami ka magsasabi sa akin sa araw ng paghukom. Lord, hindi ba kami naghula sa pangalan mo? Sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Gumawa pa kami ng mga milagro. Kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, mga nagsisigawa ng katampalasanan. Yan po ang katapusan ng mga tao. Ang relihiyon ginawang venue of hypocrisy. Kinasangkapan ng relihiyon para kunyari banal, para kunyari sa Diyos, pero ang nakatagong gawain puro kawalanghiyaan. Yun po ang sagot ko, kapatid na Merly. Salamat po sa inyong pagdalo. Sana naunawaan nyo aking sagot. Salamat po, Brother Eddie. Salamat po.